So, ayun na nga, hi! Nagkaroon na ako ng lakas na loob na mag-voice over. So, itong video na to was taken after Valentine's Day, Sunday. So, late Valentine's date namin ni boyfriend. So, nanood kami ng sine. And oo nga pala, ang sinehan pala dito is maliit lang. Hindi siya tulad ng sinehan sa atin, is malaki siya. So, dito, tamang-tama lang talaga siya. At saka talagang, pagpasok mo sa pintuan is sinehan na siya. Hindi katulad sa atin. Pagpasok mo ng pintuan para may hallway pa bago ka makaupo sa sinehan. So ayun, after namin ng sine, bumili kami ng nitro or milk tea sa atin. So dito, ang maganda dito is ang daming flavor ng nitro nila. At saka talagang mati. Mati yung mga nitro nila dito or milk tea nila dito. Kaya kung first time uminom, matatai ka. Yung iba natatai talaga. After nga nun, pumunta kami sa bilihan ng laptop. Dahil naiinip ako, sabi niya bumili muna daw ako, magtingin-tingin ako. So pumunta ako dito sa dictionary, na naman ako magbili, bumili na ako ng palda. Pagbalik ko, may bit-bit na si Sir. Tuwang-tuwa na dahil meron na siyang pang laro, gaming computer or laptop. Basta laptop. And then, dito, papunta kami sa kainan ng ramen. So may nakita kami dun sa labas na nakapost, parang masarap. So nag-decide kami pasukin. Ngayon, nalilito kami, naliligaw kami. Hanggang sabi ko sa inyo itong malaking door na to. So sa back door pala kami pumasok. So ayan naman. Ang nakakatuwa lang, ang tagal-tagal ko na dito sa Tainan. Sa Taiwan, dito sa Anan, Shingkong. Bahala na kayo umintindi kung ano yun. Basta dito sa Shingkong, meron palang food court sa ilalim. Dahil hindi naman kami laging lumalabas, hindi naman kami mahilig magkakain kung saan-saan, kung saan lang kami nasanay na kumain, doon lang talaga kami kumakain. Kaya naman kami napadpad dito is may nakita kasi ako na parang ramen. Siyempre picture maganda Ang ganda na itsura, ang ganda ng presentation, kaya nag-decide kami puntahan. Sabi ko sa kanya, kakain kami. So itong time na to is mga alas 7 na yata ng gabi. So ayan, tinatanong kami kung magda-dine in kami or magda-take out kami. Siyempre, pag ramen ang kakainin mo, dapat talaga dyan dine in. Dahil kapag lumamig na siya, hindi na siya masarap. So ayan, namimili kami kung ano yung masarap ba dyan. Dahil first time nga namin pili kami. So, dati kasi may kinakainan kami sa tabing mall niyan. Yung Focus nga. Ang kinakain namin is ramen. Same mga ordering namin dito. But hindi lang namin alam kung same din yung lasa niya. So, nag-order kami, tig-isa kami, magkaiba. So, ang na-order ko is yung may labong, yung pinakaayaw kong lasa. So, ayan na nga, dumating na yung tongkatsu rin pala, nakapag-order kami. So, ayan, hinihintay pa namin yung ramen namin. Hindi ko nga alam kung ano ba pinagkaiba ng ramyun tsaka ramen. So, ayan na yan. Ayun yung labong, yung kulay brown. So, yung meat niya manipis lang. Hindi katulad nung kinakainan namin sa dati naming pinupuntahan. Talagang makapal yung meat niya. So, ngayon dito sa ramen na to, mas nalalasahan ko yung labong. Kaya, para sa akin, kung i-rate ko siya ng hanggang 10, so, ang rate ko lang dito is nasa 7 lang ako. Ang nakakatuwa sa resto na to, kapag pumasok ka, talagang ang welcome nila sa'yo is Japanese talaga. Di ba namin pinag-uusapan nga namin kung avid fan ba ng mga anime yung may-ari ng restaurant na to. Sadyang talagang gusto lang talaga niyang iparamdam sa mga customers niya na parang feeling nila nasa Japan sila. So ayun nga, tamang kain lang, kwentuhan. Ma-share ko nga pala sa inyo na ang Taiwan pala is sobrang baba ng bilihin nila dito. So kapag hindi katulad sa atin, kapag mayaman ka, magandang trabaho mo, kaya mong kumain ng mga steak, kaya mong kumain ng mga seafood, kaya mong kumain sa mga mamahaling restaurant. Dito hindi, kayang-kaya mong tikman yung mga pagkain nila. Pero syempre hindi naman yung sobrang mahal. Yung mga talagang, yung level lang, ganyan. Sa Pilipinas kasi kapag bibili ka ng mga mahal katulad ng mga steak, bibili ka ng mga seafood, mga hipon, mga crabs. Pag-iisipin mo, manghihinayang ka kasi ang sinasahod natin is minsan 15 days, 5,000 lang, walang OT. Pag may OT, 6,000. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Mag-apply lang kayo ng mag-apply. Swertihan lang talaga. Pag para sa inyo, para sa inyo. Pag hindi para sa inyo, okay lang yan. Marami pa namang mga ibang mga opportunities na naghihintay sa atin. Ako nga, hindi ko naman na-expect na makakapag-Taiwan ako. Nag-try lang ako sa online. Tapos, after ilang days, ayun na,
tinawagan na ako for interview at saka exam. Ganun lang naman. At saka kung hindi ka sanay na malayo sa pamilya mo, eh huwag mo lang ituloy ang pag-abroad mo dahil dito sa abroad, ang kalaban mo talaga is homesick. Kapag hindi ka sanay na nalalayo sa pamilya mo, malulungkot ka. Ang tendency, pag nalungkot ka, syempre, gustuhin mo na lang umuwi. Parang lahat ng effort mo is masasayang lang. Kaya kailangan, bago ka mag-abroad, bago ka mag-apply, o susubukan mo pala mag-apply, is alam mo na sa sarili mo, nakakayanin mo na mag-isa. Lalo na ang pinakamahirap na part kapag meron kang anak, tapos yung anak mo is maliit pa lang. Sobrang hirap, mahihirapan ka talaga. Ako nga pag nalulungkot ako, hindi mo pwedeng ipakita sa pamilya mo na nalulungkot ka. Kasi mahihirapan din sila, mag-iisip sila. Kaya dapat pag nakakausap mo sila, kailangan lagi kang malakas, matapang ka, kailangan lagi ka nakangiti. Saka kapag naiisip mo na parang napapagod ka na, napanghihinaan ka ng loob, magpahinga ka lang. Lagi mo lang iisipin, bakit ka ba nag-abroad? Bakit ka ba nandito? Ano bang purpose mo? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Dapat lagi natin iniisip kung ano ba talaga yung goal natin at ano ba talaga ang pangarap natin para sa mga sarili natin. Hindi natin ginagawa to para lang sa sarili natin, syempre, para matulungan din yung pamilya natin. So, ayan na nga, yung part na yan. Busog na ako. So, hindi ko na nakuhanan. Ngayon, nasa taxi kami. Dito ako sa Taiwan. May oras na ang mga bus. Minsan, hanggang alas 9 lang sila. So, ang gagawin mo na lang is magta-taxi ka na lang. So, dito ang taxi nila, mura lang naman. So, ayan na nga, nakauwi na kami. In-unboxing ko na yung laptop ni Sir. So, ako ang nag-unboxing dahil ako ang excited. Excited pa ako sa kanya. Ayan na nga, nabili namin. So, yung nabili namin na yan, murang-mura lang din. Afford mo din na bumili ng mga gadgets dito, lalo na ang mga iPhone. Naku, sa sahod mo, kayang-kaya mong bilhin. Minsan, isang buwan lang yung mga iPhone na bagong labas. Mabibili mo yan. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Nabenta mo na lahat ng internal organs mo, kulang pa rin. At saka dito, maraming mga legit na mga store na mabibilhan ng mga gadget, kaya iwas scam din naman yan. At saka nakakatuwa lang nung binili namin to, sale na siya, tapos natawaran pa namin. Ang bait-bait nung nagbenta sa amin. And hindi lang pala mga laptops ang pwedeng installment, pwede rin mga phones, iPhone, mga Xiaomi, kahit anong klaseng phone ang gusto mo. So ayan, sana naging okay yung voice over kong to. Sana naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko dito. So okay, bye-bye!